Ay magandang araw po, Chairman Bernadette. Na kung saan po ang gusto po ng ating Chief PNP na si General Nartates at ng District Director po ng Kamanaba na maging ligtas ang ating kababayan at maramdaman po ang kanilang serbisyo ng ating komunidad. Kayo po bilang barangay official, gaano po ninyo nararamdaman ang hatid na serbisyo ng ating kapulisan po? Ay magandang araw po sa ating lahat, no? Siyempre po, nararamdaman po namin ang kapulisan sa aming barangay. Sila po ay halos gabi-gabi ay katuwang namin sa pagpapanatili ho ng kaayusan at katahimikan ng aming lugar. Nakikita ko po na sila po ay nagro-ronda, tumutulong sa aming barangay tanod upang magronda po gabi-gabi upang matiyak na ang aming komunidad ay ligtas sa anumang kapahamakan at kapahamakan at sa mga masasamang pwedeng mangyari. Opo. Chairman, baka pwede po kung makahingi sa inyo ng support message po para po sa ating kapulisan po. Bilang chairman po ng Barangay Pulo, kami ay nagpapasalamat po sa lahat ng kapulisan dito po sa ating lungsod dahil sila po ay kaagapay ng ating barangay upang mapanatili po ang kaligtasan ng aming komunidad. Maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat. Ay magandang umaga po, Kagawad. Sa gusto po mangyari ng leadership ng PNP Chief ni General Nartates at ng District Director po ng Kamanaba na maramdaman po ang serbisyo ng kapulisan sa komunidad at sa mamamayan. Dito po sa barangay nyo po, gaano po nararamdaman po ninyo pag kailangan nyo po ng police assistant? Ramdam na ramdam po namin kasi lahat po ng problema na nauukol sa peace and order, kasama po namin sila na uma-assist sa amin. Tapos po yung mga dapat namin itanong sa kanila, nasasagot naman nila. Yung kailangan namin ng tulong, tinutulungan po kami. Ramdam na ramdam po. Opo. Ma'am, baka pwede ako humingi sa inyo ng short message para support po sa ating kapulisan. Kahit po kami babae, ramdam namin na kailangan din naman ng mga kapulisan ang tulong namin ng mga opisyal ng barangay. At kami po naman, buong puso na sumusuporta sa kanila, buong puso na tutulong. Kung ano man ang kailangan nila sa amin, nandito po kami para sila ay suportahan. Maraming salamat po, Kagawad. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating iterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Di ka ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba,
maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman nating lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman nating lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman nating lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Katotohanan kung minsan hindi nyo pansin,
Ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan. Ito po ay isang mahalagang paalala mula sa inyong kapulisan hinggil sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa ating komunidad. Partikular na laban sa mga insidente ng pickpocketing at snatching. Sa panahon ngayon, dumarami na ang mga mapagsamantalang tao lalo na sa mga pampublikong lugar kagaya ng palengke, terminal, kalsada at mga pampasaherong sasakyan. Upang maiwasan ang mga ganitong uri ng insidente, narito ang ilang mahalagang paalala at tips mula sa inyong kapulisan. Ingatan ang inyong mga gamit. Huwag basta-basta ilagay ang mga cellphone, pitaka at iba pang mahalagang gamit sa likurang bulsa o sa madaling kapain ng ibang tao. Mas mainam na ilagay ito sa harapang bulsa o kaya sa bag na mahigpit na nakasara. Pangalawa, gumamit ng bag na may zipper at laging isara ito. Kung kayo po ay may dalang shoulder bag o backpack, siguraduhin na ito ay nakasara at nakaposisyon sa harapan ng inyong katawan upang hindi madaling maabot ng masamang loob. Pangatlo, maging alerto sa inyong kapaligiran. Iwasan ang sobrang paggamit ng cellphone habang naglalakad sa kalsada. Kapag tayo ay masyadong abala, nagiging madali tayong target ng mga kriminal. Pang-apat, huwag magdala ng sobra-sobrang cash o mamahaling alahas. Kung hindi naman kinakailangan, iwasan ang pagdadala ng malalaking halaga ng pera o pagsusuot ng mamahaling alahas na madaling makita at maging dahilan upang kayo ay mabiktima. Panglima, maglakad sa mga lugar na matao at maliwanag. Iwasan ang mga madidilim at tahimik na kalsada lalo na sa gabi. Kung maaari, maglakad ng may kasamang kakilala upang mas ligtas. Pang-anim, mag-ingat sa mga estranghero o hindi kilala na biglang lumalapit. May ilang modus kung saan sadyang babangga o mangungulit ang ibang tao upang mailapit kayo sa kanilang kasabwat. Huwag basta-basta makipag-usap o tumigil sa mga hindi nyo kilala. Pang-pito, kapag sakay ng pampublikong sasakyan, huwag ilagay ang bag o gamit sa malalayong bahagi. Dapat ay hawak o nakapulupot sa inyo ang inyong bag upang hindi madaling maagaw. Huwag ding ipatong sa kantungan ng cellphone at pitaka lalo na kung kayo ay inaantok o hindi alerto. Pangwalo, kung kayo ay makaranas ng tangkang snatching o pickpocketing, agad na humingi ng tulong. Magsumbong sa pinakamalapit na pulisya o barangay tanod. Maaari rin kayong tumawag sa hotline 911 o istasyon ng pulis upang agad na matugunan ang inyong pangangailangan. Mga kababayan, ang ating kaligtasan ay nakasalalay hindi lamang sa ating kapulisan, kundi lalo na sa ating sariling pag-iingat at disiplina. Sama-sama tayong magtulungan upang mapanatiling ligtas, payapa at maayos ang ating komunidad. Muli, ito po ay isang paalala mula sa inyong kapulisan. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Iwasan ang sobrang paggamit ng cellphone habang naglalakad sa kalsada. Kapag tayo ay masyadong wala, nagiging madali na kayo ng mga kriminal. Ang
lahat, paalala po mula sa Substation 30 sa pangunguna ng ating Boutique Chief of Police ng Caloocan City Police Station na si Police Colonel Joey T. Gopher at ang ating Substation 30 Commander na Police Captain Boomer P. Mapala. Ito po ay paalala hingi sa pag-iingat laban sa pickpocketing at snatching, lalo na po sa pagpublikong lugar gaya ng palengke, terminal, kalsada at mga pasaherong sasakyan. Ingatan ang inyong cellphone, pitaka at mahalagang gamit. Gumamit ng bag na may zipper at panatilihing nakasara at nasa harap ang bag. Maging alerto sa paligid, iwasan ang lapis ng paggamit ng cellphone sa kalsada. Huwag magdala ng malaking halaga ng pera o magsuot ng mamahaling alas kung hindi kinakailangan. Maglakad sa maliwanag na matawang lugar, lalo na sa gabi. Mag-ingat sa estranghero biglang lumalapit o bumabangga. Sa mga pampublikong sasakyan, siguraduhin, hawak o nakasigurado ang inyong bag. Kapag na-eksidente, agad magsumbong sa pinakamalapit na pulis o tumawag sa 911. Ang inyong kaligtasan ay hindi lamang nakasalalay sa inyong kapulisan, kundi sa inyong sarili, disiplina, sama-sama tayong magtulungan upang mapanatili natin ang kaligtasan, kaayusan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Para sa mas ligtas na komunidad, nagkakaisa ang Valenzuela City. Isinagawa ng Valenzuela City Police Station ang sabayang Oplan Galugad at Oplan Bulabog sa ilalim ng Safer Metro Manila Initiatives ng DILG. Katuwang ang iba't ibang unit at barangay, pinagtibay ang kaayusan at seguridad sa lungsod. Sa isinagawang operasyon, umabot sa 589 na violators ang nahuli at napatawan ng kaukulang aksyon. Kabilang dito ang 339 na traffic violations, 64 na smoking in public, 105 na anti-littering, 5 half-naked exposure na na-warningan, 39 na jaywalking, 2 curfew ng menor de edad, 21 drinking in public, 10 urinating in public, 1 paglabag sa karaoke nuisance, at 3 paglabag sa Ordinance 396. Bukod dito, 8 motorsiklo ang na-impound. Patunay ito ng matibay na ugnayan ng pulisya at komunidad para sa isang mas ligtas at disiplinadong Valenzuela. VCPS, serbisyo at kaayusan para sa mamamayan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Today's digital world, information spread in seconds, but not everything you see is true. Fake news is everywhere on social media, messaging, application, and even websites that look real. They can mislead people, damage reputation, and even cause panic or harm. Mas maigting na pagsawata sa fake news. Yan ang direktiba ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation sa gitna ng anilay pagkalat ng maling impormasyon. Sharing fake news is not harmless. It can spread fear and confusion, harm innocent people, divide communities, lead to legal consequences. Ibababa sa 20 umano'y fake news peddlers ang kanila ngayong iniimbestigahan, pati na kung may nagpupundo o may tao o grupong nasa likod nila. In many places, spreading false information can be considered a crime, especially if it causes public disorder or harm. Pero lahat ng yan, fake. Isa ang halimbawa ng deepfake o pinekeng video, litrato o audio gamit ang Artificial Intelligence o AI. Bonjour et bienvenue dans Balitang Hali. At mula nang una itong umusbong noong 2017, mas nagiging makatotohanan na ang mga deepfake ngayon. Before believing or sharing, ask yourself, is the source credible? Is the headline too emotional or shocking? Are these verified reports from trusted organizations?
Is the information recent and accurate? Sunod-sunod na mga peke at mapanlinlang na post online ang pinabulaanan ng sandatahang lakas nitong mga nakaraang linggo. Pero ang isa raw sa napansin nila, kabilang sa sabi nila ay nagpapakalat ng fake news tungkol sa militar, mga mismong retiradong sundalo at general. Ang problema ngayon, We have the power to stop fake news. Don't share unverified information. Fact check using reliable sources. Report misleading posts. Educate others. Paano ba ginagawa ang deepfake at bakit pahirap na itong matukoy mula sa totoo? Mula sa koleksyon ng data o impormasyon, pag-aaralan ng AI sa pamamagitan ng neural networks kung paano bubuo ng bagong imahe, audio o video base sa iuutos ng user. Dahil mas mabibilis na ang mga computer ngayon, kaya ng AI na pag-aralan ng milyong-milyong data sa loob lang ng ilang segundo. Dahil sa dali ng paggawa ng deepfake, isa na ngayon ito sa mga ginagamit para makapanloko at magpalaganap ng fake news. Ang video ito halimbawa ni Florida Governor Ron DeSantis na tumakbo bilang Republican presidential nominee, nagsasabing umatras na siya sa karera, kasagsagan noon ng kampanya at hindi pa siya umaatras. I'm Ron DeSantis, governor of the great state of Florida. I need to drop out of this race immediately. Umatras din si DeSantis kalaunan, pero mabilis nang kumalat ang video. Pangayon sa isang eksperto, sa content o mensahe raw mismo malalaman kung ang isang video ay deepfake o hindi. Suriing mabuti kung ano ang sinasabi sa video. Tugma ba sa personalidad ng nagsasalita ang mensahe? Ito ba ang unang pagkakataon na sinabi niya ito? Dapat matutot. Tulad halimbawa ng mabilis na kumalat ng mga litratong ito na nagpapakitang nagpa-party at umiinom si Pope Francis. Pero peke ang mga litrato na AI generated ayon sa pagsusuri ng Vera Files. Gusto kang ginagalit or pinapalungkot ka para... Every share matters. Be responsible. Be informed. Be part of the solution. Stop fake news. Protect the truth. Think before you share. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nagpapasalamat po sa isang produksyon ng ating mga kapulisan sa pangunguna po ni Police Senior Inspector Marinas ng Substation 2, Pugato. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli po, narito po ang inyong mga kapulisan mula sa kanyang Substation 2 ng Malabon Police Station o walang tawang nagbibigay ng mga paalala patungkol sa ilang crime prevention tips. Para po sa isang mas maayos na komunidad, narito ang ilang paalala. Siguraduhin na bandado ang mga bahay, gate at mga sasakyan bago pumalis o matulog. Iwasang paglabas ng mga maaaring gamit tulad ng cellphone, alas at malaking halaga ng pera sa pampublikong lugar. Maging mapagmatyag sa paligid at agad report ang mga kalinang-inalang tao o pilot. Huwag basta magpapasok ng hindi kakilala sa bahay o compound. Panatuling maliwanag ang paligid ng tahanan lalo na sa gabi. Turuan ng mga bata na huwag sumama sa istanghero at agad magsabi sa mga magulang kung may kalinang-inalang nangyayari. Pagpigat sa online transaction at scam messages, huwag basta magbigay ng personal na informasyon, OTP o bank details. Nakatawid na yan sa kapitbahay at barangay para sa mas maayos na pagbabantayan sa komunidad. Iwasan ang paglalakad ng mga bigas sa madilim at liblib na lugar, lalo na sa gabi. Sa oras ng emergency, huwag magkatubuling tumawag dahil sa mga otoridad. Maraming salamat po at magandang umaga. Police Station sa pamumuno ni Police Colonel Alan Unifi at papaalala sa ating mga kababayan na maging mapagmatsyag at makiisa sa kampanya laban sa kriminalidad. Paalala po para sa ating kaligtasan, laging siguraduhin na nakalak ang mga pinto at bintana ng bahay bago umalis. Iwasan ang pag-iwan ng mga mahalagang bagay sa labas ng bahay upang hindi magsima ng pagnanakaw. Parada sa ligtas at maliwanag na lugar
upang maiwasan ang pagnanakaw ng motorsiklo, pakilahok at pakiisa sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan ng ating komunidad. Tumawag sa 911 o sa aming hotline number na 0998-598-7864. 0998-598-7864. Tandaan, kaligtasan ay responsibilidad namin lahat. Muli, ito po ang inyong Malabon City Police Station, patuloy na nagpapaalala para sa kapayapaan at kaligtasan ng bawat Malabonyo. Maraming salamat at magandang Ayun po, kahapon po may nangyari pong shoplifting sa amin, tapos hinabol po namin na kasama yung mga guard yung suspect. Nung nakalabas na po, sakto po may nag-rowing po na mobile. Nung nahuli po yung suspect, nagpa-assist po kami sa mga dumadang police po. Nagpapasalamat po kami sa kanila kasi mas mabilis po namin na-apprehend yung suspect dahil po sa Malabon City Police na nag-iikot po. Ito po yung Malabon City Police Station na namumuno ni Police Colonel Alan PUP. Nagpapaalala sa ating mga kabayan na maging mapagkatsyag at makikita sa kampanya laban sa kriminal. Paalala po para sa ating kaligtasan. Laging sigurado yung nakalakap ito at bitalan ng bahay bago umalis. Iwasan ang pag-iiwan ng mahalagang bagay sa labas ng bahay upang hindi mabiktima na magnanakaw. Iparada sa ligtas at maliwanag na lugar upang maiwasan ang pagnanakaw ng motorsiklo. Kapag naglalakad sa kalsada, ilagay yung bag sa bahagi ng katawan na malayo sa daanan ng sasakyan at tawakan ito ng mahigpit upang hindi maagaw ng snatcher. Kapag naglalakad sa gabi, piliin ang mga daanan ng maliwanag at maraming tao at iwasan po ng lakad na mag-isa sa mga liblib na lugar. Mga bawal. Bawal din ang iligal na pagpatay, pananakit o pagbebenta ng karne ng aso ayon sa Republic Act 8485. Sa basura, ayon sa City Ordinance ng Malabon na 01-2013, bawal ang pagkakalan ng basura sa alman o pagtatapon sa hindi tamang tapunan at oras. Pwede po kayong magmulta ng 500 hanggang 5,000 pesos o pagkakakulong. Sa paninigarilyo po, bawal po ang manigarilyo gumamit ng vape, e-cigarette sa pumpublikong lugar, paralan, ospital o pumpublikong sasakyan. May bayad din ang paglabag at pwede kang magulong. Kung may napansin na po kayo kainahan na ng tao kung inahal sa inyong paligid, ano yung pagbigay alam sa mga ospital o kapulisan. Pagkilahok at makisa sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa aming komunidad. Tumawag sa 911 o sa aming hotline number na 0998-598-7864. Tandaan, ang kaligtasan po ay responsibilidad nating lahat. Muli, ito po ang Malabon City Police Station. Patuloy na papaalala para sa katahimikan at kaayusan ng bawat Malabenyo. Maraming salamat po at magandang gabi. Narinig niyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mula po sa pamunuan ng Malabon City Police Station sa pamumuno ni Colonel Alan PUP. Sub-Station 3, Police Major Albert P. Trinidad. Mga paalala at mga city ordinances sa bayan ng Malabon. Paalala, bawal minom ng alak sa kalsada. Bawal din po ang nakaubad. Bawal din po kailangan bago mag-alas 10 ng gabi, nasa loob na po tayo ng ating mga tahanan kung wala naman po tayong gagawin. Bawal din po manigarilyo o mag-vape. Higit sa lahat, yung mga city ordinance dapat na sumunod po tayo sa ating city ordinance na pinai-implement ng bayan ng Malabon. At pag-video okay, awal din po pag-video okay na lalagpas sa labas ng gabi. Maraming salamat po. Mula po sa ng Malabon City po. Birthday na lang namin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kami po ang kapulisan ng Hulong Duhat Police Station. Ang mamumuno ni Police Colonel Alan Umipig ay laging nagpapaalala sa
na bigyan seguridad ang inyong mga bahay laban sa pagnanakaw. Ugaling i-check ang mga gate, pinto, o bintana bago matulog o umalis ng bahay. Mga gumagamit po ng cellphone at nagsusuot ng mamahaling alahas. Huwag po natin bigyan ng pagkakataon ng mga snatcher na hablutin ito o agawin. Sa mga may motor o sasakyan, ugaliin po na i-double lock o i-park sa maliwanag o mataang lugar kung sandaling iiwan ng motor. Huwag po tayo maglagay ng mga importante o mga haling gamit sa loob ng sasakyan. Kung ito po ay nakapark lamang sa kalsada. Turuan ng ating mga anak na makipag-usap, na huwag makipag-usap sa mga hindi kilalang tao. Maging mapagmatsyag at alerto sa paligid o sa mga ating nakakasalamuha sa araw-araw. Mag-ingat po tayo lahat. Sama-sama nating pangalagaan ang kaligtasan ng ating pamilya at komunidad. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. City Police Station, Substation 1, Potrero, sa direktang supervisyon ng aming Substation Commander, Police Captain Melvin D. Dutilla, at sa pamumuno ng aming Deputy Chief of Police, Police Colonel Alan P. Omiti, ay nagpapaalala para sa ligtas at maayos na komunidad. Ito ang mga sumusunod. Una, siniraduhin nakakandado ang bahay, gate at sasakyan bago umalis o matulog. Iwasang maglabas ng mga halong gamit tulad ng cellphone, alahas at malaking halaga ng pera sa pampublikong lugar. Maging mapagpalag sa paligid at nakadireon ng mga kailangan ng tao. Huwag basta-basta magpapasok ng hindi kakilala sa loob ng bahay. Manatiliting maliwanag ang paligid ng lahanan lalo na sa turuan ang mga anak na huwag sumama sa hindi kakilala at agad masabi sa magulang kung may kailangan mangyayari sa paligid. Mag-ingat sa online transaction ng scam messages. Huwag basta magbigay ng personal na informasyon o bank details. Iwasan ang paglakad ng isa sa mga at bigtibang lugar, lalo na sa gabi. Sa oras ng emergency, magkipag-ugnayan sa barangay o malapit na police station. At huwag magatuloy i-report agad para sa mabilis na aksyon. Maraming salamat. Isinagawa ng Northern Police District ang simultaneous anti-criminality operations bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad kaugnay ng Safer Cities Initiatives ng Department of the Interior and Local Government bago ang deployment. Nagsagawa ng briefing ang Northern Police District sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Christopher R. De La Cruz, District Director ng Northern Police District, upang tiyakin ang maayos at organisadong pagpapatupad ng operasyon. Aabot sa 502 na kapulisan mula sa iba't ibang unit kabilang ang District Headquarters, District Mobile Force Battalion at mga himpilan sa Kamanava ang idineploy, katuwang ang mahigit 200 barangay tanod at force multipliers na tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa buong lugar. Layunin ng operasyon na mapanatili ang kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng umiiral na ordinansa, kabilang dito ang pagbabawal sa pag-iinom ng alak sa kalsada, paglalakad na walang suot na pang-itaas, paggamit ng video okay lampas alas 10 ng gabi at paglabag sa curfew ng mga menor de edad. Sa kabuuan ng operasyon na itala ang 1,086 na lumabag sa iba't ibang ordinansa na agad namang pinagsabihan at pinatawan ng kaukulang aksyon. Naging maayos at mapayapa ang kabuuang operasyon at wala namang naitalang anumang insidente. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Police Brigadier General De La Cruz na patuloy pang paigtingin ang presensya ng kapulisan upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. We will make Kamanava safer. We will make NCRPOs safer. The instruction of the Secretary of Interior and Local Government
at nagbigay rin siya ng mensahe para sa residente ng Kamanava. Sa mga residents po ng Kamanava, pumanatag po kayo. Nandito po ang Northern Police District upang panatilihin ang katahimikan at kaligtasan ng mga mamamayan ng Kamanava. Thank you po. Bahagi ito ng patuloy na pagsuporta ng Northern Police District sa adhikain ng Philippine National Police na sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa pinaigting na operasyon kontra wanted person ng Navotas City Police Station sa tuwirang pamumuno ni Police Colonel Renante F. Pinuela, COP NCPS, sa pangunguna ng Warrant and Subpoena Section katuwang ang WPCD-NCPS ay naaresto ang isang lalaki sa Barangay Sangandaan, Caloocan City. Hindi na nakapalagpa ang 21 anyos na lalaki. Makaraang arestuhin ng mga operatiba ng Navotas City Police Station sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Cecilia Bunagan Paralag, Presiding Judge of Family Court National Capital Judicial Region, Branch 9, Navotas City sa kasong rape by sexual assault. Ang wanted ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Navotas CPS upang harapin ang kanyang kaso sa hukuman. Isang mapag-alang araw kabarangay, Barangay Tigris Kaunlaran po ito sa pangunguna ng aming punong barangay Romil Manalo. Lubos po kami nagpapasalamat sa mga kapulisan ng Navotas Police Station sa kanilang mabilis at epektibo aksyon sa pagkakaaresto ng suspect. Dahil sa kanilang dedikasyon at serbisyo, mabibigyan na po ng hustisya ang biktima. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtupad sa tungkulin at protektahan ng mamamayan. Maraming salamat po. Theft Prevention and Safety Tips. Ang lantad na magpapakita ng pera ay maaaring magudyok ng krimen. Mag-ingat at maging alerto habang naglalakad upang maiwasan ang anumang posibleng panganib. Ang pitaka at bag ay karaniwang portirya ng mga hit and run na magnanakaw. Kaya't laging bantayan ang inyong mga gamit at iwasang mag-iwan ng mahalagang bagay kahit sandali.